familiar na. Alam ko po, naniniwala ako na sa bawat isa na po may knowledge na po tayo at may wisdom, understanding patungkol po sa topic na ito. So then, ang Panginoon po ay nagkaloob, siyempre, ng wisdom upang i-share sa bawat isa kung ano man po yung um, bagay na isinaloob naman po ng Panginoon sa akin. So, bilang Kristiyano po, tayo po ay responsible doon sa mga bagay na nais ipagawa ng Panginoon. Siyempre, dito sa lupa para sa buhay natin, para magkaroon ng kabuluhan, yung buhay na ibinigay niya sa atin para yung i-glorify, diba? I-glorify yung ating Panginoon, ipakita natin how God changes everyone, kung paano akong binago, paano ka binago, paano tayo binagong lahat ng Panginoon. Pa-inform po ako, kung mahina yung boses kasi katabi ko po yung alaga ko. Yan. Tayo po bilang anak ng Diyos, yan, siyempre iba-iba ang way at paraan kung paano po natin siyempre nakilala ang Panginoon, kung paano po tayo nadala sa mga gawain ganito at kung paano po tayo naging Kristiyano. Siyempre nanggaling po tayo dun sa mga buhay natin na before, patapon lang actually, mga walang meaningless lahat. Ako po from the day na pinanganak ako hanggang 35, 34 years. Ayan, walang kabuluhan ng buhay ko kasi wala po akong relasyon sa Diyos. At inaamin ko po yan. Napakumbaba sa Panginoon na tunay naman na wala po talagang direksyon ng buhay ko noon. No? Ang alam ko lang po is pagiging tao lang ako. Laging ganun ang, di ba, ang mga dahilan natin, tao lang ako. Pero ngayon, dahil kilala na natin ang Panginoon, alam na natin yung purpose natin sa mundong ito. Madalas kasi, sa mga panahon na yon, yung old version ng buhay natin, we neglected Him in our life, di ba? Kahit na may mga taong lumalapit sa atin, nasabihin, alam mo ba, Jesus loves you, pero tayo po sige, busy po ako, di ba? Or, wala po akong alam sa ganyan, hindi po ako, di ba? May mga ganong instances na hindi natin tinatanggap talaga yung paanyaya ng Panginoon. So, ini-ignore natin yung presence ng Lord. Di ba? We don't want to put ourselves, in our mind, sa the Lord, para magkakaroon tayo ng, laging sarili na lang natin ang iniisip natin, yung kabisihan natin, pag-aaral natin, businesses. So, dito po, the old version ng buhay natin, kung ang buhay po natin noon, yung ipinagpapatuloy natin, meron po kayang gain when we die, diba? Pag tayo po ba ay namatay, ano kaya magiging buhay natin? Siyempre wala na. Doon ka na lang sa hell. Wala naman kasing ginawang tama diba? Ano bang sasabihin ano bang ihaharap natin sa Lord? Wala. Kasi unang-una self-centered pa tayo. Napaka-selfish natin. Tayo nagmamanage ng buhay natin. We do revenge, diba? Tigas natin ang mga yun. Diba? Parang nagkakaroon tayo ng pari natin ng sarili natin. We always claim praises, parang lagi natin sinasabing galing ko, no? Diba? Yung old version po ba natin noon? Diba? Yung mga ganitong bagay, we acknowledge ourselves as the best. Diba? Laging, diba? Sabi ko na, kaya ko tiwala lang. Diba? Tiwala lang self. Diba? Palaging ganun. So, ang yabang natin. Ang yabang natin, ang mga panahon na yun. So, dito po, tinatanong tayo ng Panginoon kung sa buhay po ba natin ngayon, masasabi po ba natin, may magiging na tayo, just in case, sa oras na to, sa panahon na to, sa kinatatayuan natin, kunin tayo ng Panginoon, sure na po ba kaya tayo na may magiging na tayo sa buhay? Diba? Sure na kaya tayo na mayayakap natin ang Lord once we died? Sure na kaya tayo na even yung, diba, yung laylayan ng damit lang ng Panginoon, masisilayan kaya natin sa panahon na to. Diba? Siyempre, bilang anak ng Diyos, kaya merong pag-aaral, merong pagsasaliksik, sa kaharian ng Panginoon kasi nga po, andito pa tayo sa lupa, patuloy nagkakasala, at patuloy po tayo tinuturuan ng Lord. So, dito po ang pinaka-verse po na kinuha ko, na ginamit, na binigay ng Panginoon, is yung Philippians 3:7-8. Kaya lang po ako para magkaroon po tayo ng reference ng kahit pa paano may
tignan po tayo, ayan, prayer ng Panginoon. Kaya ano ko lang po, mag-share screen po tayo para may mababasa po tayo. Hallelujah. Amen. So, dito po actually, isinulat ko po yung tatlo, pero ang pinaka-main verse po na gagamitin ko is yung Filipos 3:7-8. Ayan. So, dito po para po sa akin, paano ba tayo, how do we go from rags to riches? Diba? Para po sa akin, nakikita ko ang sarili ko noon na wala naman akong halaga, pero pinayaman ako ng Panginoon, wala nang makilala ko siya. Siguro po hindi man ako mayaman pinansyal, naging mayaman ako doon sa kanyang mga salita, naging mayaman tayo sa kanyang mga utos, naging mayaman tayo sa mga bagay na noon na hindi natin maintindihan bakit nangyayari sa ating buhay. Naging mayaman po tayo sa wisdom kung paano tayo magpatuloy nang hindi natin kailangan inuubos yung energy natin at ilagak natin lahat sa Panginoon. So para po sa akin, salamat sa Diyos. Kasi nung naglalakad po ako, nakita ko na may mga nagtatapon ng basura. Sabi ko nga po may matanda na pulot-pulot ng mga i-recycle pa. So sabi ko nga, para tayong yung basura na tinapon, na patapon-tapon, ang dumi natin, 'di ba? Pero pag tayo ay kabilang, dun sa ini-recycle ng Panginoon, 'di ba? Nagiging maganda, parang nagkakaroon ka ng value. So dito po how to live for Christ. So makikita po natin, ayan, maiksi lang po yung mensahe natin. Salamat sa Panginoon kasi talagang sinisingit po ang nangyayari. Makikita po natin dito paano mamuhay para kay Christ, para magkaroon ng gain. So number 1 po, ayan, walking in the fine line of who I was and who I am becoming. Siguro po I believe, hindi lang sa siguro, I believe sa panahon na to, alam natin, kung ano na po yung nilalakaran natin. Alam na natin kung ano yung mga bagay, na ginagawa natin, kung tayo ba ay nasa tama o mali. Siyempre, napabasa naman natin ang salita ng Diyos. Nababalanse po natin, nakikita natin na di-differentiate natin. Tayo ba ay nasa tama o mali? Kasi, biblically, kung may mga ginagawa man po tayo, makikita din natin yan. Kung ito ba ay nakabase sa salita ng Panginoon. Sabi po sa number 1, you should be focused and know the difference of old and new version of yourself. Kung sa panahon na noon, nakikita mo ang sarili mo bilang, black and white ka lang. Sabihin na lang natin walang kulay ang buhay mo. Black and white ka lang. 'Di ba? Walang kabuhay-buhay. Ito po bang panahon na to, na nakilala natin ang Panginoon, nafe-feature na po ba natin kung ano yung mga nagbago sa buhay natin? Ano yung mga natapyas na sa buhay natin? Kung paano na tayo hinubog ng Panginoon? Ikaw ba sa katayuan mo na to, ano na ba yung mga bagay na nagde-depend ka sa Lord ngayon compared dun sa dati? 'Di ba? Bilang isang Kristiyano kasi, sa tagal na nating nag-aaral sa salita ng Diyos, dapat alam na po natin kung ano ba, 'di ba? Kaya nga walking in the fine line of who I was and who I am becoming. Dapat alam mo, once na naging anak ka ng Diyos, alam mo kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. So, basahin po natin sa Psalm 91:11-13. Bilang anak po kasi ng Diyos, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. So, tingnan niyo po, mula nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Lord and Savior, anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Diba? He protect us. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Lagi siyang nagbibigay ng protect sa bawat isa. Pinapalakas yung loob mo. Kasi alam mo may Diyos ka. Ano man ang pagdadaanan, ano man ang magiging buhay natin, andyan ang Lord.
'di ba? Amen, salamat sa Panginoon. 'No, kasi kung babasahin natin itong verse na ito, ginagawa tayong malakas ng Diyos. Ano po, anuman ang pinagdadaanan natin, mahirap man 'yan, 'no, hindi naman po kasi natin maiiwasan na mahihirapan tayo ng mga taong hindi kilalang Panginoon. Padadapain tayo, ano, mararanasan natin yung mga bagay na hindi natin ine-expect sa mga panahon na kung kailan ka nahihirapan. Lalong dumadating ng sabay-sabay yung mga problema. Pero sabi ng Panginoon, 'di ba? Tutulungan ka ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Even yung mga taong parang kina-curse na yung buhay mo, ano, may kakayahan ng Panginoon na i-turn niya yung curses sa blessing. Bilang anak ng Diyos, kung ikaw, kinikilala mo ang Panginoon, kung ako, tayo, kinikilala natin ang Panginoon, no, na kaya niya lahat. Kung paano ang sinabi niya sa Psalm 91:11-13, kailangan maging matatag po tayo kasi walang pangako ang Panginoon na hindi naman niya ginawa. Ano po, sa panahon na to, siguro ang dami na nating problema. Pero dahil nakasandal tayo sa Panginoon, 'di ba? Matibay pa rin po tayo, andito pa rin tayo, nag-uusap sa salita ng Panginoon. 'Di ba? Tinataas pa rin natin siya. Kasi 'yun ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa. 'Di ba? Ang sabi niya, you will trample the great lion and the serpent. Tignan niyo po, kahit na napakahirap ang ginagawa ng tao, tao lang sila, wala silang magagawa sa ating buhay. 'Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Kahit napakahirap, kung problema man 'yan, kahit napakasikip ng problema ng pagdadaanan mo, ilalabas at ilalabas ka ng Panginoon sa problemang 'yan. Ako po, naniniwala ako. Naniniwala ako na may gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po ako kasi ilang beses ko nang pinagdaanan mula nung maging Kristiyano po ako. Lagi ako nalalagay sa alanganin. Totoo po ito. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Lagi po ako nalalagay sa alanganin, lalo na sa trabaho ko. Diba? Kung hindi kanya bibigyan ng among manyakis, bibigyan kanya ng alagang ang hirap ng ugali. Alam niyo po yun? Lagi po akong nalalagay sa alanganin sa trabaho ko, pero purihin ng Diyos. Pinapalitan po ng Panginoon kung ano yung nawawala. Kaya naniniwala ako sa panahon na to, kung paano sinabi ng Panginoon, no, na malalabanan natin ang mga mababangis na yan, gagawin pa rin. At patuloy na puprotektahan tayo ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Dahil tayo ay may Ama, ano po, na kahit na sobrang nadadown tayo sa panahon na to, andyan siya. Ito yun ang pangako niya. Diba? Mababasa po natin sa 91:11-13. Kaya kung may mga pangambawan po tayo, no? May mga worries tayo sa panahon na to, balikan po natin yung mga pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Ano man po ang tumating. Ano man ang mangyari sa ating buhay, ano po, may gagawin at gagawin ng Lord. So sa number 2 po, in a world with God is always moving, and we find stillness within. Dito po sa mundo ginagalawan natin. Ano po, dito po sa mundo na ang dami nating nakakaaway, ang dami nating nasasagap na negative na um, negatibo. Ano po, kung paano noon, actually, wala naman pong perfectong buhay eh. Talagang dadanas at dadanas tayo ng mga bagay na ganito kasi pinagdaanan niya ng Lord. No? Una niya ng pinagdaanan bago po tayo. Kung titignan po natin sa mundong ito, no, um, kung sa Diyos tayo nakakapit, no, kahit na napakarami nating problema, still, dahil tayo po ay palaging inaaliw ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, nararamdaman pa rin po natin yung matatag tayo. Kasi God is in control. Kung naniniwala po tayo na God is in control, paano ba mabuhay sa mundong ito na walang Diyos? Di ba po ang hirap? Sino ang sasandalan natin? So sa mundong ito, ano po, yung buhay noon ng Panginoon na pinagdaanan niyang nahirapan din siya, ano po, nauna na siya sa atin. So tayo naman ngayon, kung paano nalampasan ng Panginoon dahil sa tulong ng Diyos Ama, ano po, kasi 'di ba, siya yung binigay, siya nga buhay niya, 'di ba? Tayo po mga problema lang, mga pagdapa lang ang meron tayo,
ano po, mga gasgas lang kung tutuusin. No, wala pa yan. Wala sa kalingkingan ng pinagdaanan ng Panginoon. Pero purihin ng Diyos. Andyan siya to comfort us. Andyan siya para palagi niyang sabihin sa atin. Sorry po, ano, sa naririnig nyo. Every night, every day, ganyan po talaga. Kung, kung tayo po ay nakakaranas ng mga ganyang bagay, napakabuti ng Panginoon. Kasi lagi niyan sinasabi, Exodus 14:40, ano bang kailangan nating, di ba? Kailangan nating ipag-alala. Ito yung nalaban para sa atin. Kaya yung stillness po, ano, within, yun na, yung joy sa puso natin nananatili. Kasi alam natin God is in control. No, paano po ba mabuhay para mabuhay sa mundong ito para kay Kristo, para makagin. No, hayaan natin ng Diyos, hayaan natin ng Lord ang gumalaw sa buhay natin. Hayaan nating hawakan niya kung ano man yung mga bagay na pinag-worry natin. Kasi God is in control. So, basahin po natin ano sa Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, dito po ano, mababasa natin. Kaya may masamang nangyayari. Actually, may hindi maganda. Yun na lang po ang term na gamitin natin. May mga bagay na hindi magandang nangyayari sa ating buhay. Ano po, inaalaw yan ng Panginoon para magkaroon po tayo ng um, understanding na sa buhay na ito, hindi po puro maganda talaga ang dadanasin natin. Kasi siya, nung time na bumaba siya dito, diba nakita naman po natin, hindi nga siya tinanggap ng mga tao eh. Hindi nga, kasama na niya yung mga tao noon, pero hindi pa rin siya kinilala. Diba? Kaya lahat ng bagay na negatibo na nangyayari sa buhay natin, gagamitin lahat yan ng Panginoon para makita natin yung positive dun sa negatibong nangyayari. Napakabuti ng Diyos. Ano po, even sa mga problema ginagamit niya ng Panginoon para ma-realize natin na may Diyos na pwede nating sandalan. So, napakabuti po ng Panginoon kasi ako po sabi ko nga, to live for Christ, kung hindi po ako siguro nakakilala sa Panginoon sa panahon na to, baka hindi ko rin po alam kung paano ko isa sa ayos ang buhay ko. Sa panahon na to siguro nababalisa na po ako kasi nga nakahang po yung trabaho ko. Ano, kailangan ko po ng bagong employer. Pero sabi ko nga, at least ako healthy. Wala akong sakit. Trabaho lang ang iniisip ko, hindi yung buhay ko ang nilalaban ko. Diba? Kasi yung iba nating kapatid, may mga karamdaman, pero naniniwala pa rin sila na pagagalingin sila lang, Lord. Hindi natin alam. Di po ba? May mga kapatid tayo na hindi rin nila hawak kung bukas ba, magigising pa, pero wag naman. Diba? Hindi po natin alam. Even us. Pero ako, sabi ko salamat sa Panginoon. Dumaranas man po ako ng mga problema ngayon. Nag-i-struggle man po ako sa buhay. Sabi ko nga, salamat pa rin sa Panginoon kasi healthy ako at ang pamilya ko. Walang nagkakasakit. Kasi alam niya na sa panahon na to financially, talagang hindi kakayanin. Alam ng Panginoon yan. Kaya nag-i-stay po kaming healthy, ako at ang pamilya ko. So, salamat sa Diyos. So, yung po palang buhay, to live for Christ. Dapat magkaroon ka talaga ng matatag na pananampalataya. Dapat kung ano man yung pinagdadaanan mo, naiintindihan po natin na hindi yan mananatili. Hindi siya magiging permanente. Kung maniniwala po tayo na may Diyos na nagmamanage sa ating buhay, ano po, lilipas lang lahat yan. Lilipas lang lahat. Yes, masakit. Yes, madaming scars ang maiiwan. Pero 'di ba, ang nilook forward mo kasi natin yung gagawin ng Panginoon pagka tinurn niya na yung mga problemang ito sa blessings eh. Di ba? So, ang pag-live talaga bilang isang Kristo ay mahirap. Pero, sa kabila ng hirap na ito, di ba? Yung buhay naman natin, yung salvation naman natin, di ba? Yung everlasting life naman, di ba? Saan ka ba pipili? Saan pa ba tayo pipili? Doon ba tayo sa buhay na masarap na naging buhay natin sa mundo? Di po ba? Pagkamatay mo, ayan, makikiusap kayo, sausaw mo yung daliri mo. Di ba? Nalala niyo po yung kwento ng mayaman at ni Lazarus. Gusto po ba natin ng gano'n? Dito sa mundo ang yaman natin, dami nating pera, ang dami nating
'di ba, nabibili para sa sarili natin. 'Pag ikaw ay namatay dun sa kabilang buhay, yung pinakamahirap na taong nakilala mo diyan sa buhay mo, siya pa yung pakikiusapan mo na tulungan mo ko, 'di ba? Kaya sa buhay po nating ito talagang ang mabuhay para sa Diyos ay hindi madali. Ang mabuhay para sa Diyos, 'di ba, ay hindi hindi siya bed of roses. Bed of roses, yes, pero may tinik, 'di ba? May mga tinik pa ring tutusok tayo. Kasi may thorns ang roses eh. Yes, hihiga tayo sa roses kasi nga mararamdaman natin ng joy sa ating puso. Ano po, makakaramdam tayo ng pagtaas ng Panginoon sa spirit natin, sa sarili natin. Pero, meron pa rin mga thorns. No? May mga problema pa rin. May mga pighati pa rin, iiyak pa rin tayo, luluhod pa rin tayo. Makikiusap pa rin tayo sa Diyos. Ano po, at dadating ang time, hihina tayo, pero hindi tayo titigil. Iiyak tayo, pero hindi naman buong buhay mo iiyak ka na lang. Kasi ipapakita sa'yo ng Diyos na kung ano man yung niluluha natin sa panahon na to, papalitan niya ng Panginoon. Yun ang pangako niya. Kung naniniwala po tayo, na mabuti ang Panginoon sa ating buhay at ang lahat ng bagay ginagawa niya, inaalaw niya, pati yung mga negatibo, para sa ikabubuti natin. Magkakaroon tayo ng luluwag yung kung ano man yung bigat na nasa puso natin. So, dito po, sa number 3, the seeker of truth, wandering to the Labyrinth. Labyrinth po siyang parang, ang hirap, sanga-sanga, yung ganyan, sigsag, di ba? So, dito po a Christian journey. Bilang isang Kristiyano po kasi, sabi niya, hindi naman sinabi ng Panginoon na pag ikaw nakilala mo ko, tinanggap mo ko bilang Diyos mo, di ba, tagapagligtas, smooth na ang buhay mo. Actually po, mula nung maging Kristiyano ako, mas dumami po ang problema. Mas naging matindi, yung mga pinagdaanan ko talaga. Kasi po nung hindi pa po ako Kristiyano ang trabaho ko, umaabot po ako sa isang employer, umaabot ako ng 6 na taon na wala ako nagiging problema. Umaabot po ako ng 3 taon na diretso po yun. Ako na lang po ang umaayaw. Pero ngayon, sa 2 years pa lang po pagiging Kristiyano, talaga naman, siksik, liglig, umaapaw ang mga naging problema ko. Pero salamat sa Diyos. Madami din po akong na-gain na wisdom. Madami po akong na-gain na strength galing sa Panginoon. Natuto po akong mag-humble dun sa mga taong nasaktan ko noon. Natuto po ako nag-sorry sa pamilya ko, sa kapatid ko na hindi ko kinakausap for years. Okay na po kami. Sa kapatid ko po na nagawan ako ng hindi tama, okay na din po kami. Inayos ng Panginoon ang pamilya ko, inayos ng Panginoon yung mga bata, lumaki silang maayos. Kaya bilang isang Kristiyano, yung buhay natin napaka-colorful. Hindi lang natin um, ngayon parang hindi lang naman yung negatibo na nangyayari. Ang natatandaan natin, kundi yung kung paano tayo binago ng Panginoon, kung paano niya nilalagyan palagi ng humbleness yung puso natin, na kahit na nasasaktan tayo ng ibang tao, kahit na nakakaranas po tayo ng hindi tama, salamat sa Diyos. Kasi lagi niya sinasabi, meron man walang nakakakita sa'yo. Ano ba yung turo ko? Lagi po kasing umaano sa isip ko, minsan gusto ko na talagang sumagot eh. Yung po, gusto ko nang minsan magalit talaga sa employer ko kasi minsan may kabastusan siya. Pero sabi ko nga po Lord nang bahala. Lagi ko pong sinasabi, si Lord ang bahala sa'yo. Kaya, ang hirap. Mahirap po. Ang buhay, ang journey natin, no? Sa mga evangelist, sa mga pastor, no? Sa mga leaders po, na nakakaranas din. Ang hirap kasi ibinabalanse po ang lahat. Unang-una yung mga tinuturuan, no? Yung mga pastors natin, yung mga pinagpe-pray. 'Di ba minsan nakakaranas din sila ng mahirap pero they still praying para dun sa mga disciples na hawak nila. Kahit na
drain na drain sila sa buhay, daming problema. And nagpapatuloy po silang nananalangin para sa atin. Even sa mga leaders natin na nagmamahal, ano po, sa atin. Sobrang na-appreciate ko po na kahit na pare-parehong dumaranas ng mahirap, na nagagawa pa rin po nilang lumuhod para sa atin. No, itaas tayo sa Diyos. No? Kasi po ang tunay na naghahanap sa katotohanan ng Panginoon, yung totoong humahawak po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Madalas sila po yung nare-rebuke talaga, nakakaranas ng pero nagiging humble. Ako po, yun po ang nilo-look forward ko sa mga kapatid, sa mga matagal na po sa pananampalataya, kahit na nakakaranas sila ng minsan talaga nakakaubos ng pasensya, purihin ng Diyos. Nakikita ko po yung calmness sa kanila. Nakikita ko po yung imbes na i-advise kanila ng, sige, sagutin mo minsan para, di ba, magtanda. Hindi po eh. Ang sinasabi nila, Nika, Diyos ang bahala sa atin. Alam mo namang pagdadaanan natin yan. Di ba, alam mo namang iaano lahat yan ng Panginoon para makita mo na mayroong Diyos na kailangan kapitan. Ano po? Pero ang sakit, bilang ang journey po kasi ng isang Kristiyano, totoo, ako sinasabi ko, hindi siya masarap. Hindi siya masarap. Pero pag naiisip mo, sabi ko nga po, sa panahon na to, kukunin man ako ng Diyos, hindi po ako natatakot. Ako sinabi ko talaga sa Kanya. Kesa naman sa nahihirapan ako, Lord. Diyan na lang ako sa'yo. Pag po sobrang hindi ko na alam yung exit point, hindi ko na alam ang gagawin ko, hindi ko alam ang way. Lagi ko pang sinasabi sa Kanya, diyan na lang ako sa'yo. Isa lang ang hihilingin ko, Lord, bago ako mamatay man ako sa kinatatayuan ko ngayon, huwag mong pababayaan yung mga anak ko. Kung paano ka nagpakilala sa akin, ganun mo sila. Ako yun po. Ang lagi kong sinasabi sa Lord, mamatay man ako sa kinatatayuan ko ngayon, hindi po ako natatakot. Kasi alam ko saan ako pupunta. No, alam ko naman po na tayong lahat bilang isang Kristiyano, ano yung journey natin, yung buhay, kasi gusto nating mabuhay para sa Lord. Sobrang ang hirap. Kasi naniniwala tayo na sa panahon na to, nahihirapan man tayo. Once na tayo ay nawala, di ba? Physically, hindi, namatay tayo. Yung everlasting life, yung salvation natin, sigurado naman. Yun ang mas importante. Compare dun sa mga bagay na tinatamasa ng ibang tao na nakikita natin. Minsan po ako totoo, no, hindi po ako nagsisinungaling kasi nakikita naman ng Diyos. Pag nakikita ko yung mga taong nagwawaldas po sila ng walang habas, ano po, minsan sinasabi ko, bakit sila, Lord, ang yaman nila, saan galing? Ako po talagang, naaano ko po yan. No, bakit kaya, anong purpose, bakit kaya pinanganak kami sa mahirap na pamilya? Hindi po, napaka-ipokrita ko naman po kung hindi ko sasabihin na ginusto ko rin namang mabuhay ng marangya. Pero sabi ko nga, hindi naman yun importante. Mula nung makilala ko po ang Lord, sabi ko nga, pinayaman na ako. From rag to riches na ako ngayon. Dati akong walang kabuluhan, no, dahil sa Panginoon. Nagkakaroon na po ng paunti-unting meaning yung buhay. Which is, yun naman po ang pinaka-importante. Na magkaroon ng direksyon ang buhay natin. Ano po? So, number 4, basahin po natin, sa Psalm 16:11. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. So, yun po palang buhay Kristiyano natin, may pangako din ang Panginoon. No, kung nahihirapan man to tayo, palagi nating nakikita, no, bilang isang Kristiyano, yung mga evangelist natin, yung mga pastors natin, yan, nabubuhay po tayo, para sa Lord, dito sa lupa. Siyempre, dahil gusto ng Panginoon ng pagiging humble, ayan, kahit anong mangyari sa buhay natin, andun pa rin tayo. Kahit na yung mga pinakataong ayaw, di ba, yung taong pinakaayaw natin sa buhay, dahil sabi ng Lord, love your enemy, wala tayong choice. Di ba, kung di harapin sila ng maayos, mahalin pa rin sila, ipag-pray pa rin sila, kasi yun ang gusto ng Lord. Ano po, isang
ninanais ng Panginoon palagi. Second po ano, sa mga dun sa dalawang great commandment na ginawa ng Panginoon. Di ba? Love your neighbor as you love yourself. So wala po tayong choice. Di ba? Kasi alam naman natin na pag tayo sumunod sa ganitong utos ng Panginoon, di ba? Ang Lord ang mag-feel doon ano man yung emptiness na nararamdaman natin, ano man yung panghihina natin, 'di ba? Yung joy, yung um nade-delight tayo, no, sa presensya ng Panginoon. Inaaliw tayo ng Diyos sa mga panahon na tayo naman po ay na parang nasasagad, nauubusan at nawawalan ng pag-asa. Yung hope na nanggagaling sa Panginoon, 'di ba? Lagi pong andyan. Kaya purihin ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. At number 4, the process of turning the wounds into wisdom and the struggle into strength. Purihin ng Diyos. Bloom where you are planted. Kung sa panahon na to, andun ka sa sitwasyon na nahihirapan ka, kapatid, dumiretso ka lang. Gamitin mo yung mga nararamdaman mong pain, yung mga nararamdaman nating nahihirapan tayo sa panahon na to. Na gamitin natin para maging kalakasan. Andiyan ang Lord to give wisdom. Yung mga scars mo na nakikita mo sa mga panahon na to, gamitin natin na balang araw. Ano man ako ngayon, babaguhin ako ng Diyos. Kasi napakasarap makita po actually yung mga scars na yan. Kasi yung scars na meron ka, yun yung nagpapaalala sa'yo na anak, ikaw to noon eh. Diba? Kaya meron kang scars ngayon. Kasi yan ang pinili mo noon. Diba? Kaya may scars ka ngayon. Kasi yun yung way ko. Diba? Sabi ng Panginoon, yan yung way ko para mapansin mo ko. Para maintindihan mo na ang bawat desisyon dapat pinag-iisipan. Hindi yung kapag dinicide natin, nagmamadali. Madalas po kasi ang nagmamadali, mali. Diba? Kung may mga sugat ka, diba? Bakit kaya inalaw ng Panginoon na mahiwa ako? Bakit inalaw ng Panginoon na mapaso ako? Bakit inalaw ng Lord na madapa ako? 'Di ba? Dapat isik natin yung wisdom. Ano kaya yung mensahe na gusto ng Panginoon? Hanapin muna natin. 'Di ba? Tapos yung mga struggle mo, yan ang gamitin natin kalakasan. Kasi napakasarap po na isipin na itong panahon na to, nandun ka sa pinakadulo ng rope na hawak mo. 'Di ba? Doon ka sa pinakadulo ng rope na hawak mo. Pero dahil andun sa dulo ang Lord, hinila ka niya ngayon. Diba? Dahil sa paghila ng Panginoon, kahit na mabigat ka, hila ka ng Panginoon. Diba? Makakarating po tayo kung nasaan man ang Lord ngayon. Huwag natin gagawin patalon-talon. For example, nadapa ka dito, alangan naman tatalong ka, doon ka palang tatayo. Diba? Dapat kung saan ka dinapa ng Panginoon, posible na may gusto siyang sabihin sa'yo. Sa akin, diba? Na posible na may gusto siyang baguhin. Posible na meron siyang gustong tandaan natin sa ating buhay. Bakit niya hinayaan? Ano po, na madaba tayo sa sitwasyon na yon. Kaya, palagi po nating tatandaan, yung mga sugat, nakakabuti po yan. Nakakabuti po yan sa atin. Basta palagi lang po natin tatandaan, hindi lang yan basta sugat. Ibig sabihin, may wisdom dyan na gustong ipaintindi ng Panginoon sa bawat isa. Bakit sila nangyari sa buhay natin. So, basahin po natin sa Jeremiah 30:17. Diba? After ng sugat, sabi ko nga po, but I will restore you to health and heal your wounds, declare the Lord, because you are cold and outcast, Zion for home, who one cares. Tignan niyo po kaya nga sabi ko dun sa mga sugat na meron tayo, si Lord din naman ang magbibigay niya ng kasagutan eh. Kung talagang isisik lang natin ang salita ng Diyos. Kung mananatili tayo dun sa mga bagay na hindi sa sarili nating talino,
No, kung magtatanong tayo sa Panginoon, kaya naman niyang sagutin lahat eh. Nasa Bible naman po lahat. 'Di ba kapag ka kasi tayo ay nagbase sa salita ng Diyos, wala naman na pong ibang maisasagot eh. Walang bagay ang pupuwedeng sumalungat sa salita ng Lord at wala ring ibang tao ang pupuwedeng sumagot sa'yo na mas best sa salita ng Panginoon. Kaya tignan po natin ano, once na tayo ay nagkaroon ng sugat at sinagot ng Panginoon bakit 'yan nangyari sa'yo. 'Di ba minsan napapaisip tayo, "O nga 'no, oo nga Lord 'no, salamat sa'yo kasi naiintindihan ko bakit nangyari 'to." Pero kung wala po tayong relasyon sa Lord 'no, kung hindi tayo nabubuhay ng para kay Lord, ang ano natin, ang tapang natin, ano po, parang parang 'pag ikaw ay nakatayo, sarili mo na naman ang itataas mo, 'di ba? Ang yabang natin sa panahon na 'yan, 'no, purihin po ang Panginoon. Kasi sa kahit saan po natin tignan, ire-restore talaga tayo ng Lord. Physically, mentally, ano po, sa health natin, lahat-lahat. Kaya ang buhay po ano para sa Lord bilang isang Kristiyano, bilang isang pastor, bilang isang evangelist, bilang isang ano po at ang buhay noon ng mga taong pinili ng Panginoon. Ano po like si Pedro, 'di po ba? Yung mga taong namatay para sa Lord noon. Kung paano po yung dinaranas natin ngayon. Pinagdaanan din nila. Hindi rin sila naging perfect. May mga kasalanan din silang ginawa. Ang importante naman po kasi hindi naman importante yung paano ka nagsimula eh. Ang importante kung paano tayo magtatapos. Kasi nandun yung judge ng Panginoon. Ano po, doon natin malalaman kung tayo ba ay nabuhay or kung tayo ba, tama ba yung journey na ginawa natin dito sa lupa. Totoo talaga bang nabuhay tayo para sa Lord? Kasi magtataka po tayo pag akyat natin sa langit. Ano po? Umarap tayo sa Lord. Ang alam ng mga kapatid natin, ito ang ginagawa natin, sinasabi natin, I live for the glory of God. Lahat ng ginagawa ko to glorify the Lord. Pagharap mo sa Lord, sa Diyos, sabi niya sa'yo, hindi kita kilala. Diba? Kaya ang pamumuhay po talaga para sa Lord, hindi siya madali. Ano po, pero kung ang puso natin ay andoon po sa paglilingkod, tayo po mismo masasagot natin yan sa sarili natin kung tayo ba ay tunay, ano po, na namumuhay para sa Panginoon to gain ng everlasting life, to gain the salvation na pinagkakaloob talaga ng Panginoon. So number 5 po, a reflection of the journey within where every scar tell a story. Ayan, we live with the scars we choose. Alam niyo po, etong we live with the scars we choose na to, nasa kamay ko yan. Nung hindi pa po ako isang Kristiyano, nakatattoo po yan sa kamay ko kasi year 2022, 21, ang dami ko pong pinagdaanan na halos i-end ko yung buhay ko kasi po hindi ko na alam kung paano ko aayusin yung mga problema. No? So, dito po bilang isang Kristiyano dapat may testimony ka. Dapat bawat sugat na meron ka ngayon, bawat sugat na dala mo, dapat may magandang kwento yan kung anong ginawa ng Diyos sa'yo. Kasi kung isang Kristiyano ka, no, kung ako bilang isang Kristiyano, walang mate-testimony, walang ma-share po sa inyo, 'di ba? Wala akong masasabi kung paano ako pinapatatag ng Panginoon. Hindi po ako Kristiyano, 'di ba? Kung walang nagbago sa buhay natin mula nung panahon na nakilala natin ang Panginoon hanggang sa present or sa mga panahon na hindi natin siya kilala at sa present kung wala pong pagbabago, hindi po tayo tunay na Kristiyano. Kasi ang tunay na naglalakad para sa Panginoon, no, yung every journey na tinahak natin, magre-reflect po yan. Magre-reflect yan bilang isang Kristiyano ka, bilang isang binago ka ng Panginoon, lalo na yung testimony natin. Lalo na yung mga kwento, sa mga scars na nangyari sa buhay natin. 'Di ba kasi hindi po maiiwasan. Tingnan niyo po yung mga latay ng Lord noon. Ano pong sinasabi? Bawat latay ng Lord, pinagaling tayo. 'Di ba? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, may mga scars din po tayo na hindi man natin kayang pagalingin
yung mga kapatid natin gaya ng pagpapagaling ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng scar na meron tayo, kaya nating itaas ang pangalan ng Diyos kung paano niya tayo binago, kung paano niya tayo binibigyan ng hope palagi. Ano po, kung paano hinayaan ng Panginoon na magkaroon tayo ng scars para pagdating ng araw, makita man yan ng ibang tao, mahalungkat man yan ng ibang tao sa buhay natin, masasabi natin, noon yan. Kaya lang binago na ako ng Panginoon. 'Di ba? Kasi iba na po yung nakikita nila sa pagkatao natin. Salamat sa Diyos. Ano po, basahin po natin sa Psalms 145:7. Everyone will share the story of your wonderful goodness. So, naniniwala po ako na ang bawat isa, ano po, bilang isang Kristiyano, may magagandang testimony. 'Di ba? Naniniwala po ako bilang isang Kristiyano, tayo po, yung mga bibig natin na to, ang maghahayag kung paano katotoo, kung paanong buhay ang Diyos sa ating buhay, at kung paano na tayo binibigyan palagi ng hope na hindi man maganda ang takbo ng buhay natin ngayon. Mamatay man tayo sa kinatatayuan natin, at least tayo may everlasting life. At least tayo maipagmamalaki natin, nasa Lord ako. At least ako, di ba? At least ako, pag namatay ako, mayayakap ko ang Panginoon. Eh ikaw, di ba? Gusto mo bang sumama? Huli ka na. Di ba? Yung ganun. At least tayo mayabang. In a sense na, ipagmamalaki natin ang Panginoon. Hindi yung sarili natin. At least tayo po, mayabang. In a sense na, binago tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Hindi yung sarili ang itinataas. Di ba? Puri ng Panginoon. Kaya, maraming salamat, Lord. Ano po? Salamat. Maraming salamat sa Panginoon. Kasi ang dami nating mga bagay na hindi na nakadepende sa sarili natin ngayon, kundi nakadepende na tayo sa Panginoon. Diba? For conclusion po, ayan, patapos na po tayo. Finding strength in vulnerability and peace in the pursuit of purpose. So, dito po, palagi nating tandaan, yung mga panahon po na mahina tayo, yung mga panahon na hindi mo ayaw mo nang magdasal, yung mga panahon na feeling mo hindi ka inaabot ng Panginoon. Diba? Yung mga panahon na feeling mo mag-isa ka na lang. Yung mga panahon na feeling mo wala nang gustong makiramay sa'yo. Diba? Dapat dun ka lalong magdasal. Ako narinig ko po yan kay Ma'am Riz. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Kasi sinabi niya nabibigay na naman po ako. Ang sinabi niya, Nika, kung kailan mo nararamdaman na tinatamad kang magdasal, ka magdasal. Kasi natatalo ka. Kahayaan mo ba? Diba? Na matalo ka. So, salamat sa Diyos, no? Kung kailan po yung mga panahon na mahina yung puso natin, mahina yung spiritual natin, pray. Talaga. Pray. Para yung peace bumalik sa puso natin, yung joy, para yung purpose natin sa mundong ito, at para kanino, yung buhay na meron tayo. Mag-gain po natin yung strength ulit. Ma-recharge natin yung sarili natin sa presensya ng Diyos, yung espiritu natin, ma-renew, kung kailan tayo nakakaranas ng bagay na parang napaka-fragile natin sa panahon na to dahil sa problema, dahil sa pinagdadaanan natin, lalo nating isik ang Panginoon, lalo tayo mag-pray. Yun lang naman po ang solusyon eh. Wala namang ibang makakatulong sa atin. Ako, hindi ko po kayo kayang tulungan. Dun sa nararamdaman ninyo, wala po akong magagawa dyan, kundi ipag-pray ko po kayo. At the same time, ipag-pray po natin ang sarili natin. Yun lang naman ang magagawa natin. Ang Diyos ng bahala. Alam naman ng Panginoon ang sitwasyon ng bawat isa. So, sabi po sa Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increase the power of the sick. Diba? Purihin ng Diyos. Sa Diyos lang po talaga natin makukuha lahat ng bagay na hindi kayang i-occupy ng sarili natin. Ang Diyos kaya niya. Sa Diyos lang po talaga natin makukuha yung kalakasan
no? Kasi kung tayo pong tao, nauubusan tayo eh. Nasasagad. Ano po, minsan hindi mo na alam kung anong sasabihin mo sa kapatid mo. Minsan, sa dami mo ng senior, hindi mo na rin alam kung ano pa yung sasabihin mo para makita mong mali ano po yung spirit ng kapatid mo. Pero, pagka po ang Lord, ano po, binasa natin yung kanyang mga salita, hindi mo kailangan ng tao. Hindi mo kailangan ng kahit sino na magsalita sa'yo para lang maintindihan po natin. No? Salita ng Lord. Pag nabasa natin yan, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Bigla maiisip po natin, oo nga no, bakit ako nanghihina? Ay may Diyos ako. Diba? Bakit ako mag-aalala? Ay may Diyos ako. Mga ibon nga, pinapakain ng Lord eh. Tayo pa, na anak niya. Diba? Ako po yun ang sinasabi ko. Kung saan ako dadali ng Panginoon sa panahon na to, yun ang nakakabuti sa akin. Kung ano man ang ipaparanas ng Panginoon, nakakabuti pa rin yan sa akin. Ibig sabihin, may kailangan pa ako matutunan. Ibig sabihin, may kailangan akong laging alalahanin. Na once na ako lumayo sa Panginoon, wala akong magagawa. Apart from the Lord, wala naman po talagang magiging kwentang buhay na meron tayo. Kaya purihin ng Diyos. Maraming salamat sa mga salita ng Panginoon na patuloy po nating naririnig. Ano po, maraming salamat sa Diyos kasi sa gabing ito, natapos po yung mensahe. Thank you, Lord God. Kaya po, pasalamat ako sa Panginoon kasi nagmensahe po ako sa gabing ito. Based po dun sa nararanasan ko. Kasi napakabuti ng Lord. Talaga nakatsempo po. At kailangan ko talaga ng kalakasan sa panahon na to. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa knowledge, wisdom, and understanding na pinagkaloob mo. Hallelujah. And hallelujah. I-close ko lang po, Heavenly Father. Panginoon, maraming salamat, O God, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkaloob mo. Nawa, Panginoon ko, yung pagbabago, Lord, buhay ng bawat isa, yung pagkaloob mo, at patuloy mo kami palakasin sa lahat ng circumstance na aming buhay. Maraming salamat, O Lord. Kayo na po ang bahala mangusap sa aking mga kapatid at nagbigay, Panginoon, ng wisdom na karagdagan sa anuman ang kanilang narinig. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, amen po. Amen. Maraming salamat po